Ayan guys, cryptocurrency news update tayo today. Ito yung date and time ng recording natin. Take note, November 21, 8:38 p.m. Manila time. So, makikita natin dito, at the time of our recording, ang Bitcoin malapit na, malapit na tumapak sa line of 7. So, 81.9 thousand dollars, okay? Yung isang Bitcoin ngayon. So, free fall. Naka-free fall ngayon ang Bitcoin. So, check lang natin yung mga ibang crypto natin like XRP. XRP down to 109 o 108.91 na lang si XRP. Okay, dahil sa correlation niya sa Bitcoin. XLM 13.14, check na natin sa CoinGecko. 13.08. Okay. Kaspa. Wow, 2.70 na lang yung Kaspa. Pagka mas bumaba pa yung Bitcoin, pwedeng bumalik sa piso, no? Take note lang guys yung ginagawa ko na lang rin tong recording na to para meron akong pwedeng balikan. Kasi binabantayan rin natin yung rock bottom bear market. So tumaas as high as 12 pesos itong Kaspa nung last bull run around July 2024. So kung bababa siya ng piso sa next rock bottom bear market, good buying opportunity to. Binabantayan ko tong Kaspa kasi ito yung for me based sa research ko, ito ay isang improved version ni Bitcoin na naka-base sa proof of work, okay? Kagayang-kagaya ng Bitcoin. Pero mas mabilis yung kanyang transactions per second. Ayan, ito, BlockDAG. Ayan, a digital ledger that enables parallel block creation. Ayan. So binabantayan ko rin talaga tong Kaspa kasi nag-i-stock din tayo nito. Ayan, ito guys yung niya. Ayan yung style niya. Kasi yan yung galaw ng transaction sa Kaspa. Sa Bitcoin kasi linear lang siya, kumbaga parang kadena na isang path lang or linear pattern ito. Yan yung BlockDAG technology. So ito yung visual niya kung paano siya na-execute, kaya mas mabilis yung transactions niya compared sa Bitcoin, okay? So pwede nyo i-check yan sa website ng Kaspa. Research, do your own research lang. And check rin natin yung mga bago nating mga binabantayan. Linea, layer 2 ng Ethereum, binabantayan ko to kasi kasama to sa airdrop ng MetaMask. 0.55 in Philippine peso. So recently nasa 1 peso and 60 cents yan. So kung ganito na siya kamura ngayon, what more sa rock bottom bear market. And then Suwi, check natin yung Suwi. 79 pesos na lang, oh. Nasa line of 8 pa yung Bitcoin yan, ha. Tapos kaya niyang tumaas as high as 300. So sa next cycle, sana malagpasan niya pa yan ng higit pa. Pero bibili tayo sa rock bottom bear market. Okay, and then BitTensor, isa pa to eh. Yung mga gusto nating bantayan. 15k ang isa nito guys, medyo may kamahalan pero grabe kasi yung lahat. Pagka ni-research nyo to guys, yung mga crypto rin dito sa medyo mahirap lang kasing mag-accumulate nito kasi para siyang alien na for me may sarili siyang mundo. Yung blockchain niya sa BitTensor ecosystem, hindi siya available, hindi pa siya ganun ka-accessible kasi hindi pa siya totally yung pwedeng itawid sa Ethereum. Hindi pa siya yung tinatawag na EVM. May acronym to guys eh. Ayan, Ethereum Virtual Machine. Ayan. Kasi kapag itong halimbawa itong BitTensor naging applicable na rin applicable na rin sa Ethereum na blockchain. Yung EVM kasi yun yung technology para pwede rin maging accessible yung mga cryptocurrency within the BitTensor ecosystem sa Ethereum. So yun yung ibig kong sabihin. Okay, and disclaimer statement para sa ating crypto bayanihan Web3 wallets. The content provided in this video is published in good faith and for educational purposes only. This video and the videos on our channel does not constitute financial investment
legal or professional advice. We do not promote the solicit or purchase or sale of any cryptocurrencies, tokens, exchanges, or financial instruments. All the information shared on our YouTube channel is published in good faith and are intended to help viewers understand blockchain and Web3 technologies. Maraming salamat.